Online Pocketbook. Russell POV. Naiinis ako nang makita ko si Karen sa loob ng aking bahay na nag-uutos sa aking mga tauhan na para nasa sariling teritoryo. Itinulak ako ng babaeng iyon sa aking limitasyon. Akala ng magaling kong ama. Dahil narito na si Karen ay tatanggapan ko ang babaeng pinadala niya. Matapos ang 3 buwan kong pananatili sa Russia ay palihim na ginapang at kinausap ko ang mga maliliit na mafia clan mula sa Petersburg, Moscow at maging sa Northern Part at Semera. Ginawa ko iyon para palakasin ang alyansa ko with them. Alam kong kakailanganin ko sila sa oras na kalabanan ko ang mga lineage. Dahil malaking mafia clan ang hawak ng tatay ng babaeng gustong ipakasal sa akin ni Clavia. Mainit ang ulo na pumasok ako sa medical room na meron ako dito mismo sa loob ng bahay ko. Lahat kaming aces ay required na may ganito at talagang ginastusan namin dahil ito ang utos ni Vigor. Pabor naman ito sa amin. Dahil may sarili kaming personal doctors. Lalo na kapag napasabak sa gulo ang mga tauhan ko at may nasugatan sa kanila. Gaya ko ngayon at tinamaan ng bala na kailangang gamutin. Questionable sa hospital kung paano sila tinamaan ng bala at kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila. Ayaw namin ng kahit anong documentation at records na pwedeng magamit ng mga kalaban namin laban sa amin. Lalo na at nakalagay rin doon ang profile ng taong ginagamot ng mga doktor. Bukod pa doon ay risky rin. Dahil open ang lugar at public places. Kaya dapat na mas maging maingat ang bawat members ng mga organisasyong hawak namin. Maingat kami. Kaya walang kahit isa sa mga tauhan namin ang allowed isugod sa hospital. Not unless critical na ang kondisyon at kailangan ng mas agarang operasyon. Bumaba ako sa basement at pumasok sa silid na kumpleto sa kahit anong medical facility. Dito, may x-ray machine na rin kami at sariling lab test. Malaki ang lugar na ito. Sinadya kong mag-allocate ng space at kung susukatan, kasing laki ito ng isang maliit na hospital sa probinsya. 6 na silid ito dito sa basement. Na ginawa kong private hospital namin ng mga tauhan ko. I have 2 resident doctors here. Palitan sa umaga at gabi dahil may ilang tauhan akong nagpapagaling. Boss, please pakihubad ng damit mo at mahiga ka na po pagkatapos, magalang na sabi ng doktor ko. Walang imak na hinubad ko ang t-shirt na suot ko at pagkatapos ay basta na lang hinagis sa sahig. Hindi ko na magagamit ito dahil bukod sa duguan ay nabutas na kaya mas mabuting itapon ko na lang. Nagsimulang linisan ng doktor na kasama ko ang sugat sa balikat ko. Nagkalat na ang umagos na pulang dugo sa katawan ko dahil ilang minuto rin ang lumipas simula nang barilin ako ni Karen Lingay at hanggang ngayon, nakabaon pa rin ang bala sa balikat ko. Baliwala sa akin ang sakit na dulot nito. Ang gusto ko lang ay makuha na ang bala at maghil na ang sugat. 2 beses na akong nabaril ng dahil sa babaeng iyon. Malinaw na natatandaan ko pa kung paano ako binaril ng tatay niya at hanggang ngayon, hindi pa rin tuluyang naghihilom ang sugat sa loob. Lakas loob na pinuntahan ko ang mansyon ng mga lineage sa Moscow. Dahil alam kong nakuha ko ang suporta ng maraming clan leaders doon, na isa rin sa naging misyon ko. Gusto ni Vigor na palakasin ang koneksyon namin sa Russia kaya ako ang pinadala niya doon for better communication. Alam niyang magagamit namin ang koneksyon ko. Lalo na at malaki ang clan na hawak at pinamumunuan ng pamilya ko. Pabor kay Vigor na magkaroon kami ng full control sa Russia dahil bukod sa taga roon ako at alam niya ang kakayahan ko. Napangiwi ako nang biglang dukutin ng doktor na gumagamot sa akin ang bala sa balikat ko. Malapit lang ito sa unang balang bumaon dahil sa kagagawan ng tatay ni Karen nang puntahan ko ang bahay nila para personal na sabihing wala akong balak pakasalan ang anak niya. Sa ginawa ko kanina, alam kong maghahasik ng lagim ang matandang iyon. By now, alam niyang capable akong saktan si Karen at pinatunayan kong pagmatuloy ang kasal na gusto nila ni Clavia ay magiging miserable ang buhay ng anak niya sa poder ko. Sa nangyari kanina, it's a wake-up call for them.
Kung anong klase akong tao na dapat nilang katakutan, dahil wala akong sinasanto. Well, my co-aces won't call me a beast for nothing. Wala silang ideya kung gaano ako kadelikadong kalabanan. Senior lineage is eager na maipakasal sa akin ang anak niya. At ngayong pinatunayan ko sa kanila ni Clavia na hindi nila ako mapipilit sa gusto nilang maganap na sanib puwersa, para palakasin ang dalawang giant clan sa Russia at magkaroon ng kontrol sa Magna El Cajon sa susunod na henerasyon. Ramdam ko ang sakit dulot ng karayom na bumaon sa katawan ko. Pasensya na boss, nag-inject po ako ng another shot ng anesthesia dahil kailangan mo ito, paliwanag ng doktor ko. Don't mind me. Just finish it, walang ganang sagot ko. Pagkatapos kasi nito, kailangan kong harapin si Beatrix. Hindi ko alam kung nasaan siya, dahil wala siya sa silid namin kanina nang magising ako, at hindi ko rin nakita dito sa ground floor ng bahay nang bumaba ako at hinarap ang walang kwentang babaeng basta na lang sumugod dito. Huwag lang sanang nakita niya ang nangyari, dahil hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung paano siya haharapin. Alam kong nagtataka siya kung bakit bigla na lang akong umalis kahapon at umaga na umuwi kanina at lasing na lasing pa. Hindi ko lang soya kayang harapin pagkatapos kong matanggap at mabasa ang mga resulta ng aming test results. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na wala akong kakayahang maging ama at bigyan siya ng anak, para magkaroon kami ng malaking pamilya. Gumuho ang mundo ko at sa isang iglap lang, naglaho ang masayang pamilyang pinapangarap ko. Hindi ko matanggap ang lahat. Pero hindi ako sumuko. Pumunta ako sa isang private clinic at ginawa ang kaparehong test, pero iisa ang results na nakuha ko. Malinaw na iisa ang naging findings ng mga doktor na samuri sa akin. Hindi ako magiging ama at kahit gustuhin ko man, imposibleng nang mangyari iyon. Bumalik ako kahapon sa hospital kung saan kami nagpa-test at na-examine ni Bea. Sa ibang doktor ako magpakonsulta, pero tulad din ng naunang dalawang doktor na samuri sa akin ay iisa rin ang findings niya. It was my dream, pero mukhang hindi pabor sa akin ang kapalaran. Lumaki akong mag-isa, kaya gusto kong bumuo ng malaking pamilya, kasama ang babaeng pinakasalan ko nang dahil sa gusto ko siya at hindi dahil sa pinilit ako ni Clavia. Napailing na lang ako habang tinitiis ang matinding sakit ng ulo dahil sa dami ng alak na ininom ko magdamag. Kahit mga bodyguard ko, wala silang nagawa para pigilan ako kagabi. Dahil gusto kong magpakalasing at saglit na makalimot. Baliwala ang masakit na tama ng balang bumaon sa katawan ko. Kumpara sa nalaman kong katotohanan. Now I realize kung bakit wala akong babaeng nabuntis kahit napakaraming dumaan sa ibabaw ng kama ko. Baog daw ako at dahil iyon sa testicular trauma na naranasan ko noon. Hindi ko kayang humawak ng kutsilyo hanggang ngayon sa kadahilanang iyon. Alam iyon ng mga kaibigan ko. Nasaksihan nila ang pinakamababa kong punto habang kami ay nasa India. Habang nagta-training kami doon. Ako ay tinambangan at walang awang inatake ng kaaway ng aking angkan. Noong umuwi ako saglit sa Russia. It's not my plan. Pero namatay ang nag-iisang taong mahalaga sa akin at hindi pwedeng hindi ako pumunta, dahil kahit daddy ko si Clavia. Siya lamang ang nag-iisang nagmamahal sa akin. Hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng sarili kong pamilya. Bukod sa busy sila palagi sa kung ano-anong trabaho at halos hindi nagkikita sa bahay ay daig pa ang MP-erno ng family house namin kapag magkasama sila. Kinasusuklaman nila ang isa't isa. Nagpakasal lamang sila dahil sa kasunduan ng mga magulang. Para palakasin ang koneksyon ng aming clan. Kaya matapos silang ikasal, napantayan ng mafia organization na hawak ni Clavia ang malaking clan ng mga lineage na siyang namamayagpag noon sa Russia. This is the same method na gusto niyang gawin sa akin. Ang sarili kong ama ay naging manhid at walang puso. Hindi niya pinahahalagahan ang mga relasyon. Gusto niya ng kapangyarihan. At iyon ang kanyang pangunahing layunin. Pero hindi ako ganon. Gusto kong bumuo ng isang malaki at masayang pamilya. Pero siguro ay ito na ang parusa sa akin ng tadhana,
dahil pinasok ko ang magulo at marahas na underground society. Ako ay lubos na nawasak. Wala akong lakas ng loob na sabihin kay Bit, na hindi ko siya kayang bigyan ng anak na matagal ko nang hinahangad at paulit-ulit na sinasabi sa kanya. Kaya pala kahit ilang ulit nang may nangyari sa amin at halos hindi ko na nga mabilang ay hindi ko siya nabubuntis, dahil nasa akin pala ang problema. Kasalanan ito ng mga lineage. Alam kong sila ang nagtangka noong ipapatay ako. Dahil biglang lumakas ang organisasyong hawak ng pamilya ko. Natatakot silang mas lalo pang maging maimpluwensya si Clavia. Dahil kilala ni Senior lineage kung gaano katuso ang aking ama. Noong gabing iyon, hindi mabilang na mga saksak ang natanggap ko sa buong katawan ko. Nang ma-rescue ako ay motionless at halos walang buhay na daw ako. At halos kalahating taon na nakarete sa hospital. Himala na nga lang na nabuhay pa ako. Dahil alam kong persigido ang mga kalaban namin na mapatay ako. Hindi ko alam kung paano pa ako nabuhay matapos ang ambush na iyon. Grabe ang naging epekto ng nangyaring iyon sa isip ko, kaya pina-laser ni Lord Sebastian ang buong katawan ko para mawala ang pilat sa balat ko. Pero hindi kailanman mabubura ang pangyayaring iyon sa isipan ko. Hindi ko kayang humawak ng kahit anong patalim, kaya sinanay ko ang sarili kong gumamit ng baril. Ako ay isang dalubhasa at sinanay na gamitin ang baril. Sa aming apat ng mga co-aces ko, mas lamang ang capacity ng shooting range ko. Magaling din sila, pero mas advance ang kakayahan ko. Dahil nag-fuco sa akin si Lord Sebastian, matapos kong bumalik sa training sa London. Iyon ang oras na naroon na rin si Samantha. Kinamuhian niya ang lahat tungkol sa paaralan, dahil hindi siya interesado na hawakan ang organisasyon ng kanyang pamilya. Ginawa niya ang lahat, para makaalis sa training school namin sa London. At ako ang naging kasangga niya doon. Kaya mas naging malapit sa akin si Samantha. Pero malaking tulong iyon sa healing ko. Saglit na makalimutan ko ang marahas na pangyayari sa buhay ko. Dahil palagi kong naririnig ang marteng tinig ni Sam at paulit-ulit na nagrereklamo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maunawaan si Clavia. Ang sabi ng lola ko na siyang nag-alaga sa akin ay may babaeng minahal daw ang aking ama kahit kasal na siya kay mommy. Ibig sabihin lang noon, kaya lagi siyang wala sa bahay dahil may ibang babae siya, at walang pakialam doon ang aking mommy. Abala rin siya sa sarili niyang buhay, habang ako naman ay pinadala na ni Clavia sa poder ni Lord Sebastian. Walang nakakaalam kung sino ang babaeng kinahuhumalingan ni Clavia. Pero nang minsang umuwi siya sa Russia, galing sa ilang buwang pagkawala at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta ay nalaman kong nag-away na naman sila ng aking mommy. Gusto niyang hiwalayan ang aking mommy, iyon lang ang tanging alam ko. Both of them agreed, dahil pabor sa kanila ang gusto ni Clavia. Alam kong may ibang lalaki na nagpapainit sa kama sa aking mommy. Dahil hindi siya nakasama ng aking ama sa loob ng ilang taon. Kaya pinanood ko kung paano tuluyang nawasak ang pamilya ko. Ayaw ko sa mga alaalang iyon, naging impyerno ang buhay naming lahat. Pero hindi pa rin natuto si Clavia at gusto pa niyang pakasalan ko si Karen. Na anak ng taong nagutos para ipapatay ako, at dahilan kung bakit hindi ko na nakita pa, kahit sa huling sandali ang nag-iisang taong mahalaga sa akin dahil na-ambushed ako. Ngayon, hindi nila ako masisisi kung bakit abot hanggang langit ang galit ko sa pamilya ni Karen lineage. Pagkatapos ng ginawa ko sa babaeng iyon kanina, handa na ako sa digmaan. Sinira nila ang buhay ko. Hindi natapos sa mapait na trahedyang sinapit ko ang lahat, dahil kinuha nila, hindi lang ang pagkakataong makita ko ang grandmother ko sa huling pagkakataon. Kung hindi hanggang ngayon, I am still suffering dahil inalisan nila ako ng kakayahang bumuo ng isang malaking pamilyang pinapangarap ko. Sir, we're done, sabi sa akin ng doktor na kumuha ng bala sa balikat ko. Tinanguan ko ito at agad bumangon. Kailangan kong mangahanda para sa darating na laban, kaya mas mabuting ngayon pa lang, gawin ko na ang dapat kong gawin. Mabilis na pumunta ako sa library ko. Gamit ang kakayahan ko,
Nahack ko ang opisyal na bank account ng Lineage Clan sa Moscow. Nilimas ko ang pera nila, and I transferred it to one of the non-profit humanitarian organizations in Syria. Walang nakakaalam ng account na iyon. Kahit pinakamagaling na IT pa sa Russia ang sumubok na i-trace ang location at transaction details ko ay wala silang makukuhang kahit maliit na bakas ko. Hindi ko sila bibigyan ng pagkakataon to retaliate, I will crush them all down at ngayon pa lang ako magsisimula. Hindi ako titigil, hanggang sa magmakaawa sila sa akin para sa kanilang walang kwentang buhay. Hindi pa nila kilala kung sino at ano ang kakayahan ng isang Russell Zenyo. Wala silang kahit konting ideya na ako ang kumokontrol sa lahat ng impormasyon ng lahat ng mga angkan laban sa isa't isa. At sa sandaling ito ay lumabas, sisabog ang katotohanang matagal nang dapat lumabas, pero sa ngayon, iyon muna. Saka ko ilalabas ang mga alas ko. Kapag sinubukan ulit ni Senyayer Lineage at ng anak niya na tumapak sa teritoryo ko. Mula sa Lineage na personal na savings account hanggang sa kanilang opisyal na bank account ng kanilang pamilya, ay nilimas ko. Wala akong itinira kahit 5. Alam kong maraming tagong yaman ang pamilyang kinakalaban ko ngayon. Pero sa ginawa ko, sigurado akong mababalian sila ng pakpak at biglang ilalabas ang perang pinakatago-tago para may magamit silang funds. Sa ngayon, ito muna. Hihintayin ko ang susunod na hakbang ng clan ni Senyayer Lineage, at kapag nagkamali siya, hindi lang ang pera sa bangko ang kukunin ko sa kanila. I am satisfied sa nakikita kong status ng website ng Lineage Businesses. I turned it down at nilagyan ng security features para hindi na nila muling mabuksan dahil nilagyan ko ng virus. Ang paglimas ko sa yaman nila ang parusa ko sa organisasyong hawak ni Senyayor. Ito ang kapalit ng pagpunta ni Karen dito at pagbaril sa akin sa loob mismo ng pamamahay ko. Hindi matatapos dito ang lahat. Dahil alam kong sa ginawa ko ay magkakagulo ang organisasyong hawak ni Senyayor. Ako ang magiging prime suspect nila at gusto ko iyon para ma-realize nilang banta ako sa matagal ng katahimikan ng teritoryo niya. I shut down the system, at pagkatapos ay tumayo na. Tapos na ako sa unang pasabog ko, kaya it's about time para hanapin ko ang asawa ko. Dahil nasira kanina ang personal na cellphone na ginagamit ko ay tiningnan ko na lang sa CCTV footage na nagkalat dito sa mansyon kung nasa ang bahagi ng bahay ngayon si Bea. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong nasa kusina siya. Nakaupo lang at may kaharap na baso. Iniisip ko kung kailan pa siya bumaba at kung narinig ba niya ang 2 putok ng baril maging ang nangyaring kaguluhan. Dito kanina, gusto kong makasiguro para alam ko kung paano ko siya kakausapin, kaya pinanood ko ang bawat CCTV footage dito sa loob ng bahay ko, para malaman ko kung nasaan ang asawa ko kanina nang mangyari ang bar-ilan namin ni Karen Lineage. Buwisit. Malakas na napamura ako at nahampas pa ng kanang kamay ko ang ibabaw ng office table ko nang makitang kanina pa pala naroon at nagkukubli malapit sa sala, kung saan nag-uusap si Sylvia at si Karen. Base sa nakikita ko, nakikinig si Bea sa usapan nila. Hanggang umalis ang butler ko at naiwan sa receiving area si Karen. Pinanood kong mabuti ang bawat eksena, hanggang nakita kong bumaba ako at nakita ni Bea. Malinaw ang bawat kuha ng CCTV footage dito sa loob ng bahay ko. Kaya bawat galaw ng asawa ko ay hindi nakaligtas sa mga mata ko. High quality ang bawat camera na naka-install sa bawat sulok ng teritoryo ko. Maging sa labas at umabot pa sa kaharap na kalsada at magkabilang dulong kalye. Sa trabaho ko, marami akong kaaway, kaya alerto ako. I invest in my safety, lalo na sa mga taong nakapalibot sa akin, dahil mahirap magtiwala. I secured my territory with high-feature safety measures. Malas lang na nakapasok dito sa bahay si Karen dahil ginamit niya si Clavia. Kaya pinapasok ng head of security ko nang sabihin ng babaeng iyon kung sino siya, which is kilalang tagapagmana ng Lineage Clan at alam ng lahat na engage ako sa kanya kahit hindi ako pumayag.
Hindi ko pa nakakalimutan ang ginawang kasalanan ng pamilya niya sa akin para tanggapan ko siyang maging asawa. Ito ang dahilan kaya itinanam ko sa utak ng lahat na babaero ako. Para hindi ako magustuhan ng pamilya ni Karen. Pero hindi ang bad or good qualities ko ang tiningnan nila. Dahil mas lamang ang yaman at koneksyon ng angkan ko sa Russia. Sinundan ko ng tingin si Bea nang pumunta sa kusina matapos kong ipatapon sa labas ang babaeng iyon. Gusto pa akong i-frame up. Akala siguro ni Karen, madadala at matatakot ako sa pagbabante niya. Alam ng babaeng iyon na malaki ang magiging epekto sa bawat clan namin kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya sa loob ng teritoryo ko. Alam kong isang araw, darating ang tagpong ito. I already planned ahead. 3 months ago, after pakasalan ko si Bea kaya handa na ako. Hinayaan ko muna si Bea. Mukhang shock pa siya sa nakitang nangyari kanina. Alam kong hindi siya sanay sa magulong mundo ko, pero bilang asawa niya, gagawin ko ang lahat para protektahan siya. For now, hindi ko kayang sabihin sa kanya ang tungkol sa kondisyon ko. Alam kong unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Bea sa akin. It sounds selfish. Pero ayaw kong kapag nalaman niya ang tungkol dito ay iwan niya ako. Nakakabaklaman, inaamin, takot akong mawala siya sakin. Sa maikling panahon, naging isa na siya sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ko na kahit kailan, wala akong pinayagang makapasok. Dahil ayaw kong magmahal. Para sa akin, isa itong kahinaan, ito ang dahilan kaya lumaki akong mag-isa at walang buong pamilya. Ngayong kasako si Bea, napakalaki ng pagbabago sa buhay ko. Everything became colorful, natagpuan ko na lang ang sarili ko na siya na ang priority ko. Napapikit ako nang maramdaman kong kumirot ang sugat sa balikat ko. Nakaramdam ako ng matinding sakit na tumagos hanggang sa likod ko, kaya dahan-daang napasandal ako sa swivel chair na kinauupuan ko. Nagmulat lang ako ng mga mata nang marinig kong tumunog ang telepono sa tabi ng kaharap kong laptop. Hindi ko muna sinagot at pinalipas ang ilang minuto dahil sapo ko ang dibdib ko. Habang hinihintay na mawala ang matinding sakit na nanunuot sa kalamnan ko. Kunwari ay nagpapahinga ako, pero hindi ko ginawa iyon, dahil kailangan kong kumilos para balian ng pakpak ang kalaban ko. Alam kong kapag nalaman nila ang nangyari kay Karen, ako ang madidiin. Kaya inunahan ko, na sila, bago pa may magamit na pera ang lineage clan at balikan ako. For sure, sa ginawa kong paglimas sa pera ng organisasyon ni Senyayor ay doon mapupunta ang focus nila ngayon at hindi sa akin. May ilang oras o araw pa akong natitira, para sa susunod na palabas na ilalabas ko kapag ginipit nila ako. Kahit nakaramdam ako ng pagkahilo, pinilit kong tumayo. Mas mabuting pumasok at mahiga muna ako sa silid namin ng asawa ko para makapagpahinga. Kahit umiikot ang paningin ay nagawa kong makarating sa silid namin ni Beatrix. Wala siya dito. Dahil base sa CCTV footage na tiningnan ko sa loob ng opisina ko ay nasa kusina pa rin siya at nakikipag-usap sa mga katulong namin dito sa bahay. Ibang-iba siya sa mga babaeng gustong makuha ako dahil sa pera. Sigurado ako na balang araw, magiging mabuti siyang nanay. Dahil nakikita ko, kung paano niya mahalin at alagaan ang mga kapatid niya. Binigyan niya ako ng pamilya at pangangalaga na matagal ko nang gusto. Kaya siguro mabilis akong na-attract sa kanya at kahit pigilan ko ay hindi ko nakontrol ang sarili ko. Hanggang nagising na lang ako isang araw na hinahanap-hanap ko na siya at hindi ko kayang may ibang lalaking nakikitang lumalapit sa kanya. Dahil mahal ko na siya, at gusto kong ako lang ang nakakakita ng matamis ng ngiti sa bibig niya. Dala na rin ng antok at gamot na ininom ko ay nakatulog ako. Hindi ko alam kung anong oras na nagising, dahil pakiramdam ko ay madilim na nang magmulat ako ng mga mata. Huwag ka munang kumilos, baka makasama sa iyo yan. Narinig kong malamyos ang tinig na sabi ni Bea na kalalabas lang pala galing sa CR. I am fine, maikling sagot ko. Gusto mo bang kumain muna? Tanong ng asawa ko sa akin. What time is it now? Tanong ko,
dahil kahit igala ko ang paningin ko ay ramdam kong malalim na ang gabi. Past 11 o'clock na. Hindi nakita Jin Aiseng kanina para mag-dinner, dahil mahimbing ang tulog mo. Isa pa, puyat ka rin kasi kagabi, sagot ni Bit. Dahan-daang bumangon ako. Mabilis na nakalapit naman sa akin ang asawa ko at tinulungan ako. Actually, okay naman ang pakiramdam ko. Kaya lang, gustong-gusto ko kapag ganitong malapit siya sa akin, gaya ngayon at inaalagaan ako. Gusto mo bang kumain? Mahinang tanong ni Bea nang makatayo na ako. Yes, maikling sagot ko, kasabay ng mahinang tango. Sige, ikukuha kita ng pagkain sa ibaba. Teka, kaya mo bang pumasok sa CR ng mag-isa? Napangiti ako sa tanong ng asawa ko. Ang sarap sa pakiramdam na concern siya sa akin at gusto akong pagsilbihan. May naisip akong kapilyuhan, pero hindi ko na lang sinabi, dahil nakikita kong seryoso si Bea. Instead of teasing her, sinabi ko na lang na kaya ko na dahil ayaw kong nakikita siyang nag-aalala sa akin. It's okay, sa balikat lang naman ang tama ko, malayo ito sa bituka, napangiting sagot ko. Ouch! Malakas na dangko. Nawala ang ngiti sa bibig ko nang biglang yumigkas ang kamay ni Bea at sinapak ako. Kung iba-iba lang ang gumawa nito sa akin, baka ngayon ay wala na siyang buhay sa harap ko, pero exempted doon ang asawa ko. Muntik ka nang sunduin ni San Pedro, ginagawa mo pang biro ang nangyari. Bakit ba kasi ang init ng ulo mo palagi? Pwede namang daanan sa maayos na usapan, pero imbes gawin iyon, binabaril mo agad. Tingnan mo, nakarma ka rin. Nabaril ka ngayon, mainit ang ulo at tuloy-tuloy na sabi ni Bea. Ang bigat pala ng kamay niya. Natigil tuloy ang paghakbang ko at napatingin sa kanya. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Russell. Sinasabi ko sa iyo, narinig ko ang lahat ng mga pinagsasabi mo kanina, pati na rin kung bakit narito ang babaeng gustong ipakasal sa iyo ng daddy mo. Nako, umayos ka, nanginig ako sa takot nang magbarilan kayo ni Karen at nakita kong duguan kayo pareho dahil sa init ng mga ulo ninyong dalawa. Napalunok na lang tuloy ako at hindi makasagot. Parang mabangis na dragon ngayon si Bea at nagbubuga ng apoy. Mukhang nagalit nga sa nangyari ang asawa ko, kaya nagagalit at pinapagalitan ako ngayon. Anong nginangisi-ngisi mo, Russell? Matari na tanong ng asawa. Salubong pa ang kilay niya, habang nanliliit ang mga mata at nakasimangot. Hindi tuloy ako nakapagpigil kaya mabilis na hinawakan ko ang batok niya at pinatakan ng halik sa bibig. Seryoso ako sa sinasabi ko, Russell. Huwag mo akong daanan sa pahalik-halik mo. Paano kung balikan ka ni Karen at ng pamilya niya? Paano kami ng mga kapatid ko? Ngumiti ako sa asawa ko at pinisil ang mukha niya. Huwag kang mag-alala, kontrolado ko ang lahat-lahat. Walang magagawa ang babaeng iyon para saktan ka at ang iyong mga kapatid. Magtiwala ka sa akin, baby. Akala ko magiging okay na ang lahat dahil nakapagpaliwag na ako sa kanya, pero inirapan lang ako ni Bea. Wala akong narinig na kahit anong sagot mula sa kanya. Hanggang nakarating kami sa loob ng CR at sinabi kong kaya ko na, kasi maghihilamos at toothbrush lang naman ako. Huwag nang matigas ang ulo mo, Russell. Kapag malikot ka at panay ang kilos mo, baka makasama iyan sa iyo. Fresh pa ang sugat mo. Hindi maganda kung igagalaw mo ang isang kamay mo, masungit na sabi sa akin ng asawa ko. Lalo lamang akong napangiti, alam kong galit siya sa akin ngayon. Pero heto at kinuha niya ang toothpaste at toothbrush ko at pagkatapos ay ibinigay sa akin. Ang sweet at caring talaga ng asawa ko. Hindi ako nagkamali nang siya ang piliin ko at wala akong pakialam sa kahit anong sasabihin ng ama ko. Para akong batang binabantayan ng masungit na nanay ko, hanggang sa natapos ako at inabot sa akin ni Bea ang kinuhang towel sa cabinet. Lihim na natutuwa talaga ako. Kahit masungit ngayon ang asawa ko. Alam kong may concern siya sa akin at hindi ako pinabayaan na kumilos ng mag-isa dito sa loob ng CR. Gusto mo bang magbihis? Mahina at very reserve ang tinig na tanong ni Bea nang maupo ako sa sofa. Oo,
Tulungan mo akong kumuha ng bagong roba sa loob ng ating wardrobe. Nakangiti at naglalambing na sagot at pakiusap ko. Tumango lang siya at mabilis akong tinalikuran para pumunta sa wardrobe. Gamit ang extension, tinawagan ko si Sylvia at sinabing ipaghanda ako ng pagkain at snacks para kay Bea at dalhin agad dito sa silid namin ng asawa ko. Hindi nagtagal, bumalik si Bea, dala na ang robe ang kinuha niya at inabot sa akin. Kaya mo bang isuot yan ng mag-isa? Umiling ako at parang maamong tupa na nakiusap sa kanya. No, I need your help please. Narinig kong nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Bea bago kinuha sa kamay ko ang roba at binuklat sa harap ko. Dahan-dahan lang. Itong kanang braso mo muna ang ipasok mo, para hindi ka mahirapan at ma-pressure kapag isusuot mo na ang kabila. Mahinahong sabi sa akin ni Bea. Yumuko siya at maingat na hinawakan ang isang braso ko para maisuot ang kaliwang bahagi ng roba. Nasamyo ko tuloy ang mabangong amoy ng buhok niya. Ang sarap sa pakiramdam, kaya napapikit ako at hindi pinahalata sa asawa ko kung paano unti-unting nagbabago ang temperature ng katawan ko. Sobrang adik ako sa kanya. Amoy pa lang niya, naninigas agad ang alaga ko. Kung alam lang ni Bea na malakas pa ako sa kabayo at kayang-kaya kong tumayo at kumilos ng mag-isa, baka sapakin niya ulit ako dahil kinukulit ko siya. Hindi tuloy ako nakapagpigil. Pumulupot ang malayang braso ko sa bewang niya at hinatak palapit sa akin kaya bumagsak ang malambot na katawan ng asawa ko sa kandanggan ko. Napasigaw tuloy si Bea at muntik na naman akong sapakin habang nakataas ang kanang kamay ay malapit sa mukha ko. Nagkunwari naman akong nasaktan dahil sa nangyari at may masakit sa akin. Kaya ibinaba niya ang kamay. Ngumiwi ako habang nakatingin sa kanya at nakita ko kung paano lamambat ang kanina ay matigas na. Ekspresyon sa mukha ng asawa ko. Mag-ingat ka nga, baka ma-pressure ang sugat mo at mag-bleeding pa yan. Huwag ka munang malandi, isa pa, mag-uusap talaga tayo Russell. Marami kang dapat ipaliwanag sa akin. Kaya mabuti pang bitawan mo ako para maikuha na kita ng pagkain at makakain ka na. Mukhang seryoso ngayon ang asawa ko at kahit naglalambing ako sa kanya ay hindi pa rin makalimutan ang nangyari kanina. Hindi naman siya ganito kung magsalita at makipag-usap, pero sa nakikita ko, persigido siya sa sinabing mag-uusap umano kaming dalawa. Dahilan para nakaramdam ako ng labis na kaba dahil sigurado akong magtatanong na siya. Beatrix POV. Matiyagang naghihintay akong matapos kumain si Sir Russell. Nawala ang antok ko kanina nang lumabas ako sa CR at nakita kong gising na pala siya. Nabalot kasi ako ng pag-aalala nang makita kong nahihirapan siya. Pero ang nakakainis, parang wala lang sa kanya ang nangyari. Nagagawa pa niyang magbiro. Gayong ilang oras ang lumipas, bago naging stable ang pakiramdam ko, dahil talagang natakot ako kanina at kung ano-ano tuloy ang pumasok sa isipan ko. Tapos siya, pinagtawanan lang ang nangyari, gayong muntik na akong himatayan sa takot nang nagbarilan silang dalawa ni Karen. Lihim na pinagmasdan ko si Sir Russell. Kahit sariwa pa ang sugat sa balikat niya ay nakikita kong normal lang ang kilos niya. Nagawa pa nga niya akong hatakin paupo sa kandanggan niya. Ako ang natakot na baka makasama ito para sa kanya, kaya tumayo agad ako at pinagsabihan ko talaga si Sir Russell na mag-ingat siya. May dinalang snack si Melanie para sa akin. Siguro alam niyang hindi ako gaanong kumain kaninang hapunan. Dahil hindi pa talaga ako makaget over sa nangyari dito sa bahay kanina. Kung hindi ko pa nakausap ang mga kasambahay ni Sir Russell at tinanong kung gaano na sila katagal na naninilbihan sa kanya, at kung bakit nagagawa nilang magstay ng matagal. Gayong mainitan ang ulo niya at may tendency na saktan sila kapag nagkamali sila at hindi ito nagustuhan ng kanilang amo. Kahit paano, gamaan ang pakiramdam ko nang makausap ko sila. Sinabi nilang kahit kailan ay hindi naging malupit si Sir Russell sa kanila. Okay naman daw siya bilang amo at hindi rin daw sila gumagawa ng mga bagay na ikakagalit ng lalaking pinag-uusapan namin. Kung sa bagay, nakita ko lang naman ang bad side ni Sir Russell kapag may gumagawa ng hindi maganda sa kanya.
Siguro, strict lang talaga siya sa policy dito sa bahay at tanggap na iyon ng mga taong nagtatrabaho sa kanya, kaya maingat sila. Pakiramdam ko, ako yata ang gusto mong kainin, kaya ayaw mo sa pagkain mo. Bigla ay narinig kong sabi ni Sir Russell. Napatingin tuloy ako sa kanya kaya nakita ko na naman ang kakaibang ngiti sa bibig niya. Bakit naman? Kunot ang noo na tanong ko. You were looking at me like you wanted to devour me, nanunuksong sagot ng kaharap ko. Inirapan ko siya at nag-iwas ako ng tingin. Pinagmamasdan ko kasi si Sir Russell habang kumakain, pero hindi ko naman alam na iba pala ang ibig sabihin sa kanya nito. Ang walang hiyang ito, mukhang tapos ng kumain, kaya nagagawa na namang ibuka ang bibig at kung ano-ano ang sinasabi. Tapos ka na ba? Formal na tanong ko, habang pinipigilan ang sarili ko. Ramdam ko kasing nag-init ang magkabilang pisngi ko nang mahuli kong nakatitig pala sa mukha ko si Sir Russell at pagkatapos ay dinilaan at binasa ng dila ang pang-ibabang bibig. Yes, busog na ako. Pero kung gusto mo akong kainin, mamaya na. Magpahinga muna tayo, pilyong sabi ni Sir Russell at pagkatapos ay ngumisi sa akin. Muntik ko tuloy siyang batuhin ng maliit na unan sa tabi ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak niya at ganito ang iniisip sa akin ngayon nang nakita niya akong nakatingin sa kanya. Sinimangutan ko si Sir Russell. Hindi ako umimik at niligpit ang mga ginamit niyang pinggan at baso. Inayos ko itong lahat sa tray at gamit ang tissue, pinunasan ko ang center table. Dadalhin ko muna ito sa baba. Paalam ko kay Sir Russell. Huwag. Hayaan mong ang mga katulong na pumunta dito at dahil iyan sa kusina, sagot ng kaharap ko na umiling pa. Tumayo siya at lumapit sa wireless extension at pagkatapos ay pinindot at tumawag sa kusina. Hindi nagtagal, sabay naming narinig ang malakas na tunog ng doorbell sa labas ng pintuan at gamit ang button, na parang remote ay nabuksan ang pinto at pumasok si Melanie. Binuhat niya ang tray at mabilis nagpaalam sa amin na lalabas na. Naiwan ulit kaming dalawa ni Sir Russell at sinabing umupo ako katabi niya. Pero sinimangutan ko lang siya. Siguro naman, pwede na tayong mag-usap. Walang paligoy-ligoy na sabi ko sa kaharap ko. Nag-uusap naman na tayo, pilosopong sagot ni Sir Russell. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga. Pakiramdam ko kasi ay hindi siya seryoso at ginagawang biro ang lahat. Gayong ako naman ay talagang gusto ko siyang makausap. Nagtanong ako sa kanya, pero wala akong nakuhang sagot mula kay Sir Russell. Bukod sa hindi na nga niya sinagot ng maayos ang tanong ko ay ngumingisi-ngisi pa na tila ba nakakaloko sa harap ko kaya nainas talaga ako. Hindi ka matinong kausap, lukot ang mukha at inis na sabi ko. Akala ko ay magagalit siya. Pero tinawanan lang ako ni Sir Russell. Napailing na lang ako at hindi na muling nagsalita dahil sa tingin ko, hindi ko pa siya makakausap ng maayos ngayon. Matutulog na ako, tipid na sabi ko at tumayo na. Narinig kong tinawag niya ng ilang ulit ang pangalan ko, pero hindi ako lumingon. Ang nakakainis ay seryoso ako. Pero siya naman ay kung ano-anong kalokohan ang sinasabi kaya nag-init ang ulo ko. Sumampa ako sa kama at mabilis na nagkumot at namaluktot. Pumikit agad ako at kahit naramdaman kong humiga sa tabi ko si Sir Russell ay hindi ko nakinibo. Ouch! Narinig kong daing ng katabi ko kaya nagmulat ako ng mga mata at bumaling sa kanya. Nakita kong sapaw niya ang balikat na may sugat, kaya hindi ko mapigilan ang sarili kong huwag mag-alala. Uminom ka ba ng gamot mo kanina? Hindi nakatiis na tanong ko. Hindi. Maikling sagot ni Sir Russell. Nasaan ang mga gamot na race 8 ng doktor mo? Kukunin ko. Malakas at mabilis ang tibok ng puso na tanong ko habang gumagala ang mga mata dito sa silid. Wala kasi akong nakitang gamot nang pumasok ako. Nakahiga na siya sa kama at natutulog nang dumating ako at hindi ko na ginaisan kanina dahil alam kong kailangan niya ng sapat na pahinga. Russell, tinatanong kita, natarantang sabi ko dahil nakikita kong namimilipit siya sa sakit. Kinakabahan ako, dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko.
Bumaba ako sa kama at tinakbo ko ang button na may direct line connection kay Miss Sylvia. I am fine, don't worry, mahinang sagot ni Sir Russell nang bumalik ako sa kama. Alam kong hindi siya nagsasabi ng totoo, dahil napansin kong namumutla siya at mabilis rin ang paghinga. Mabuti na lang at dumating agad si Miss Sylvia at pagkatapos ay may tinawagan. Hindi nagtagal, dumating ang lalaking doktor at sinuri si Sir Russell. Binuksan niya ang dalang bag at pagkatapos ay mabilis na tinurukan sa braso. Pain reliever lang ito. Hangina na kasi ang effect ng anesthesia kaya ngayong kumilos si boss, nakakaramdam na siya ng matinding sakit, lalo na at fresh pa ang sugat niya. Paliwanag ng doktor. Nakita ko ang unti-unting pagpikit ng mga mata ni Sir Russell na para bang inaantok na siya. Ipinaliwanag ng doktor na side effects daw ito ng isa pang gamot na itinurok sa kanya dahil kailangan niyang matulog at sapat na pahinga. Nagpasalamat ako sa mga kasama ko. Sabay na nagpaalam naman sa akin ang doktor at si Miss Sylvia at sinabing sa baba lang umano sila, at pwede kong tawagin anytime na may mapansin akong kakaiba kay Sir Russell. Naiwan akong kasama ang natutulog na si Russell. Hindi ako mapakali at binabalot ng kaba ang puso ko. Isa talaga ito sa weakness ko. Ang may sakit ang kahit na sino sa mga taong malapit sa akin, dahil na phobia na ako sa nangyari kay Riza. Inayos ko ang kumot na nakabalot sa katawan ni Sir Russell. Akala ko ay okay na siya kanina. Pero kaya pala hindi ko siya nakakausap ng maayos ay dahil ang sabi ng doktor, medyo hindi pa rin daw pala siya stable kahit mukha siyang malakas. Mabuti na lang talaga at may doktor palang nakatira dito sa bahay. Iba talaga kapag mayaman, madali lang ang medical treatments para sa kanila, basta may pera. Mahal kasi ang sahod ng mga doktor. Tapos nagawa niyang mag-hire ng private doctor niya, kaya lalo lamang akong napanatag, dahil anytime pala na kailangan ng kahit sino sa amin ng doktor ay meron na dito. Madaling araw na rin ako nakatulog. Nagising ako nang maramdaman kong nakadantay ang hita ni Sir Russell sa binti ko at yakap niya ako. Kaya pala masarap ang tulog ko at komportable ako dahil katabi ko siya ng ganito. Dahan-dahan akong kumilos at inalis ang braso niya sa bewang ko. Natatakot kasi akong baka makasama sa kanya ang ganitong posisyon kung matulog, dahil nakatagilid siya at nakayakap pa sa akin. Please stay here, gusto kitang yakapin. Namamaos at mahina ang tinig na bulong ni Sir Russell. Ramdam ko kung paano mas humigpit pa ang nakayakap na braso niya sa katawan ko at pati na rin ang paghalik niya sa ulo ko. Good morning, mahinang bulong ng katabi ko sa akin. Napapikit ako. Ang sarap sa pakiramdam na nararamdaman ko ang init ng katawan niya habang yakap ako ng ganito. Good morning to. Kumusta ang pakiramdam mo? Mahinang tanong ko. So much better. Raspy ang tinig na sagot ni Sir Russell. Magaling mag-alaga ang nurse ko. Mabuti naman, maikling sagot ko. Ilang segundo ang namagitan sa amin nang marinig ko siyang nagsalita. I am sorry for what happened yesterday. Hindi ko gustong nag-aalala ka ng dahil sa akin, Beatrix. Lumunok muna ako, dahil bigla na namang bumilis ang tibok ng puso ko. Para tuloy akong tumakbo ng malayo. Unti-unti ay nasasanay na rin ako. Dahil laging ganito ang epekto niya sa akin sa tuwing malapit kaming dalawa sa isa't isa. Sorry rin kung pinagalitan pa kita kagabi. Hindi ka kasi maayos kausap. Pero sabi ng doktor mo, normal lang daw iyon sa iyo, dahil posibleng side effect ng gamot na nasa katawan mo, nahihiyang hindyang paumanhin ko. It's okay, between the two of us, ako ang dapat na mag-apologize sa'yo, mahinahon na sagot ng katabi ko. Siguro, kailangang huwag ka na munang humawak ng baril, Russell. Tignan mo, 2 na ang nabaril mo, sa loob lang ng ilang araw. Hindi nakatiis na sabi ko. Hindi ko magagawa iyon, baby. Kailangan natin iyon, para sa ating proteksyon. Sa trabaho ko, baril ang kasangga ko. Marami ang mga halang-ang kaluluwa sa paligid natin at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para umatake.
Hindi ko gaanong manawan kung bakit ganito magsalita si Sir Russell. Pero nakikita ko ang mga armadong bodyguard niya na nakasunod pala sa kanya kahit saan siya magpunta. Mayaman at maimpluwensya si Sir Russell. Naisip kong baka dahil ito sa negosyo niya kaya maraming banta sa buhay niya. Malimit kasi sa mga napanood ko sa balita ay sunod-sunod na patayan at ambush sa ilang mga kilalang tao dito sa Maynila. Mostly ay mga negosyante at ang sabi pa ay malimit itong may kaugnayan sa negosyong hawak nila. Mahirap rin pala ang sitwasyon kapag mayaman. Maraming ang pera, malaki naman ang banta sa buhay. Hindi gaya naming nahihirapan sa panggastos sa araw-araw ang iniisip na problema. Pati na rin ang mga buwanang bills, at ang masaklap pa ay kapag may nagkasakit sa isa sa pamilya, gaya ng nangyari kay Riza. Humugot muna ako ng isang malalim na buntong hininga at lakas loob na nagtanong sa kanya dahil matagal na itong laman ng isipan ko. Russell, bakit bigla ka nalang umalis noong isang araw pagkatapos mong mabasa ang resulta ng test na ginawa sa atin? May problema ba? Nothing serious, baby. Don't worry, we're both good and healthy. It's about my business. May natanggap lang akong hindi magandang balita after kong mabasa ang result natin, sagot ni Sir Russell. May bahagi ng isipan ko ang hindi convinced sa narinig kong sagot at paliwanag niya. Hindi ko alam kung naghihinala lang ba ako. Pero pakiramdam ko ay may tinatago siya sa akin. Bakit tinawagan mo ang doktor na samuri sa atin? Muli ay tanong ko, dahil gusto kong masagot ang mga katanungang laman ng isip ko. Contradict kasi ito sa sagot niya. Kung tungkol sa negosyo ang naging dahilan kaya bigla na lang siyang nawala at nagpakalasing sa bar. Bakit nakita kong tinawagan niya ang doktor namin at tinanong kung accurate ba ang result na natanggap niya? Gusto ko lang makonfirm na tama ang result na natanggap natin, paliwanag ni Sir Russell. Nangunot ang noo na bamaling ang paningin ko sa kanya. Parang may mali kasi at hindi tugma sa sagot niya. Are you sure na nagsasabi ka ng totoo, Russell? Ngumiti siya sa akin at hinalikan ako sa sentido. Bakit pakiramdam ko pinagdududahan mo ako? Tanong rin ni Sir Russell sa akin. Hindi sa ganun. Tinanong ko kasi si Patrick kahapon nang ihatid ka dito na lasing na lasing. Ang sabi niya, pumunta ka daw sa isang private clinic at pagkatapos ay bumalik sa hospital kung saan tayo nagpakonsulta. Mula daw doon, pumunta kayo sa bar at doon inabot ng umaga. Mahabang paliwanag ko. Kailangan ko na yatang palitan ang kanang kamay ko. Nagiging chismoso na si Patrick. Baka siniraan pa akong babae ang pinuntahan ko sa klinik na sinasabi niya. Sagot ni Sir Russell, dahilan para manlaki ang mga mata ko. Hoy, hindi ganon. Wala siyang sinabing ganyan sa akin ha, Russell. Isa pa, tinanong ko siya kung saan kayo galing at sinagot lang niya ang tanong ko. Walang masama doon para pag-isipan mo siyang alisin sa trabaho. Agad na depensa ko. Dahil baka nga sesantihin niya si Patrick nang dahil sa sinabi ko. Mukhang nasayo na ang loyalty ng tauhan kong iyon. Gusto mo bang palitan na niya si Dimple bilang bodyguard mo? Seryosong tanong ni Sir Russell. Inikutan ko siya ng mga mata. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, kaya huwag mong baguhin ang usapan. Narinig kong natawa si Sir Russell at pinupog ako ng halik sa pisngi. Hindi babae ang pinuntahan ko sa klinik, I can assure you that. May pinakiusap lang sa akin si Vigor, kaya pumunta ako doon at pagkatapos ay bumalik sa hospital para kunin ko ang actual results at documents ng ginawang pagsusuri sa atin. It makes sense nga naman kaya kahit paano, naliwanagan ako. Sadyang nag-isip lang ako ng kung ano-ano, dahil sa nakita kong reaksyon niya noong isang araw, habang hawak ang cellphone. Sige okay na, pero tatanungin ko pa rin si Vigor kung bakit ikaw ang kailangan niyang utusan gayong sigurado naman akong marami siyang tauhan na pwedeng gumawa niyan para sa kanya. Tinulungan kong mag-shower si Sir Russell, dahil nangangati na daw ang katawan niya. Since hindi pwedeng mabasa ang sugat niya, kaya maingat ang bawat buhos ko ng tubig sa likuran niya. Para siyang batang pinaliguan ko. Hubot-hubad at maingat na sinabon ko ang katawan.
Pero ayos lang na ginawa ko ito dahil kahit sa ganito man lang ay makabawi ako sa malaking tulong niya sa amin ng mga kapatid ko. Ikukuha kita ng damit mo. Hintayin mo na lang ako sa labas, sabi ko kay Sir Russell nang matapos siyang maligo at tulungang panasan at tuyuan ang buong katawan niya. Ang sabi kasi ng doktor, sa loob ng 3 araw, hindi siya pwedeng kumilos muna, dahil malalim ang sugat sa balikat niya. May tinamaan rin palang buto, kaya nakakaramdam siya ng matinding sakit at hindi talaga advisable na igalaw niya ang braso. Matapos kumuha ng boxer short at maluwag na roba, bumalik ako sa silid namin. Naabutan kong hawak ni Sir Russell ang cellphone at may kausap siya. Kaya inilapag ko sa gilid ng kama ang damit na kinuha ko para sa kanya. I am coming, just give me a few minutes. Narinig kong sabi ni Sir Russell sa kausap. Mukhang aalis siya, kaya napatingin ako sa kanya, dahil alam kong bawal ito at hindi advisable na gawin niya. Kabilin-bilinan ng doktor niya na kailangan ni Sir Russell ng sapat na pahinga. Tapos ngayon, may pupuntahan pala siya. Aalis ka ba? Agad na tanong ko nang makitang tapos na ang tawag at nagpaalam na siya sa kausap. No, nasa ibaba si Vigor. Nag-aantay siya, sagot ni Sir Russell. Sige, magbihis ka muna, para makababa na tayo. Kailangan mo rin kumain at pagkatapos ay uminom ng gamot mo, paalala ko. Opo, ang ganda naman ng personal na nurse at asawa ko, mabait at maalaga pa. Nakangiting sagot ni Sir Russell na alam kong binobola na naman ako. Inirapan ko siya at inikutan ng mga mata. Hindi mo ako asawa. Pagtatama ko sa sinabi niya. Pero ngumiti lang si Sir Russell sa akin. Mag-asawa na tayo, matagal na, at hindi mo dapat kalimutan ang tungkol doon, sagot niya kaya nangunot ang noo ko. Oo na, mag-asawa na walang lebel, bubulong-bulong na sagot ko. Kung sa bagay, lahat ng mga taong nakakaalam na magkasama kami sa isang bahay ay ganon ang iisipin. Kahit live-in lang ang 2 tao, mag-asawa pa rin ang tingin ng mga tao sa ganitong status. Kaya siguro nasabi ni Sir Russell ang ganito. Tinulungan ko na lang siyang magbihis. Nag-iwas na lang ako ng tingin nang alisin niya ang nakabuhol na tuwalya sa bewang at tumambad sa mga mata ko ang kanyang hiyubot-hubad na katawan. Maging ang nakatayo at buhay na pagkalalaki niya. Hawak ang boxer ni Sir Russell ay lumuhad ako sa harap niya at inutusan siyang itaas ang isang binti, para maisuot ko sa kanya ito. Iniwasan kong tingnan ang namumukol na pagkalalaki niya, hanggang sa nagtagumpay ako at matapos na isuot sa kanya ang damit na kinuha ko. You're so beautiful and hot, habang nakaluhod sa harapan ko, baby. Kung wala lang si Vigor sa ibaba. Ano? Lukot ang mukhang tanong ko at pumutol sa mga sinasabi ng kaharap ko. Pakiramdam ko kasi, may double meaning ang sinasabi ni Sir Russell. Hindi ko gusto ang ngisi sa bibig niya. Maging ang nakikita kong nagniningning na mga mata na tila ba may kung anong kalokohan ang iniisip. Nothing. I said thank you, sagot ni Sir Russell, sabay lunok ng taasan ko ng kilay. Nang matapos akong ibuhol ang tali ng rub ang suot niya sa bewang ay tinanong ko si Sir Russell kung kaya na ba niyang bumaba. I am fine, don't worry. Narinig kong sagot niya, kaya nagkibit balikat ako at sinabing bumaba na kami. Gamit ang malayang kamay ay pinagsalikop ni Sir Russell ang mga palad namin. Walang salita ang namagitan sa amin habang naglalakad, hanggang pumasok kami sa elevator at bumaba sa ground floor. Kung saan naghihintay si Vigor. Akala ko siya lang ang bisita ni Sir Russell ng ganito kaga, pero nakita kong narito rin pala si Jared at Dexter na naghihintay sa kanya. Buhay ka pa pala, Russell. Masamang damo ka talaga. Nakangising sabi agad ni Jared na hindi man lang siya kinamusta. Manahimik ka, unahin mo ang problema mo sa daddy mo, arroganteng sagot ni Sir Russell sa kaibigan. Akala ko mapipikon si Jared pero ngumisi lang ito at pagkatapos ay binati ako. Kaya pala malakas ka pa, kasi mukhang alaga ka ni Beatrix, sabi pa ni Jared kaya nag-init ang magkabilang pisngi ko. Tigilan mo ang asawa ko, Jared. Bakit ka ba narito?
Mukhang irritable na naman si Sir Russell at lalo siyang iniinis ni Jared. Si Vigor naman ay seryosong nakaupo sa single sofa na kinauupuan niya. Habang si Dexter ay inaantok at tila bored at walang pakialam sa paligid. Mabuti na lang at gwapo ang isang ito. Kaya kahit mukhang malamig pa sa yelo ang emosyon ay attractive naman at bagay sa kanya. Nakatingin ako kay Dexter nang lumapit ang mukha sa akin ng katabi ko at may sinabi. "Stop staring at him, Beatrix. I hate it," pabulong na utos ni Sir Russell sa akin. Nakaramdam tuloy ako ng hiya. Kaya mabilis na nag-iwas ako ng tingin. Nahuli kasi ako ni Sir Russell na matagal akong nakatingin kay Dexter. "Take your breakfast first. Mauna ka nang kumain. Susunod ako mamaya. May pag-uusapan lang kami saglit ng mga kaibigan ko." Sabi ni Sir Russell na alam kong sinadya niyang ay parinig sa mga kaibigan. Dahil mas malakas ang tinig niya, kumpara kaninang pinagsabihan akong huwag tingnan si Dexter. Mahinang tumango ako at nagpaalam sa mga kaibigan ni Sir Russell. Mabuti nang umalis ako, para may privacy silang makapag-usap-usap. Lalo na at hindi naman ako kailangan dito. Mabagal ang hakbang na naglalakad ako palayo sa receiving area. Pero hindi nakaligtas sa pandinig ko ang sinabi ni Vigor. Ang Lineage Clan ay may problema sa pananalapi ngayon. Alam kong may kinalaman ka sa nangyari sa funds ng organisasyon nila, Russell. Seryoso at formal na sabi ni Vigor. Organisasyon. Gaano ba ka-impluwensya si Sir Russell para makontrol ang sinasabi ni Vigor na funds? Ayaw ko sanang makinig sa usapan nila, pero nakuha nito ang interest ko. Alam nating dalawa na deserve nila iyon, Vigor, matigas na sagot ni Sir Russell. Ngunit hindi ka dapat gumawa ng anumang bagay nang walang pahintulot ko, Russell. Alam mo ang protocol at risk ng ginawa mo. Malakas na sabi ni Vigor na ngayon ko lang narinig magsalita ng ganito. Ikaw ang pinaghihinalaan ng mga lineage sa nangyari. At hindi mo magagamit ang immunity ng pagiging aces mo ngayong hinihingi na ni Senior Lineage ang imbestigasyon ng Council. Dahil binaril mo at pinagtangka ang patayin dito mismo sa loob ng bahay mo ang tagapagmana ng organisasyon nila. Malakas ang boses ni Vigor na para bang nababagay sa isang taong may mataas na katungkulan. May mga binabanggit siyang clan at organisasyon na bago sa pandinig ko at wala akong ideya tungkol dito. Gusto kong makinig sa usapan nilang apat kahit alam kong hindi magandang gawin ito, pero naisip kong mas makikilala ko pa si Sir Russell, kapag may malaman akong impormasyon tungkol sa kanya. Ma'am Beatrix, handa na po ang breakfast mo. Napapitlag ako nang mula sa likuran ko ay kinalabot ako ni Melanie at sinabing handa na umano ang pagkain sa lamesa. Wala tuloy akong choice kung hindi ang sumama sa kanya. Dahil nakakahiya kapag nalaman niyang nakikinig ako sa usapan ng amo niya at ng mga kaibigan ni Sir Russell. Tahimik na nagsimula akong kumain, hanggang sa natapos ako. Nasa sala pa rin daw ang mga bisita, kaya hindi ko na hinintay si Sir Russell at hinarap ang pagkain ko. Wala dito sa bahay ang mga kapatid ko, dahil Friday ngayon at maaga silang pumasok sa school. Kapag ganitong oras, kami lang ng mga tauhan ni Sir Russell ang narito sa bahay, at kahit paano ay sanay na ako sa ganitong routine namin. Matapos magbilin kay Miss Sylvia na siya na ang baalang maghanda ng pagkain ni Sir Russell, dahil may bisita pa kaya hindi siya sumabay sa akin ay umakyat ako sa silid namin, isa-isang inayos ko ang kumot at mga unan, maging ang magulong cover kama. Mas gusto kong ako ang gumagawa nito. Para kahit paano ay may ginagawa ako dito sa bahay. Nang matapos magligpit ay binuksan ko ang TV at nanood ng palabas, habang hawak ko ang cellphone ko at isa-isang tinitingnan ang mga pictures na pinadala ni Honey kasama si George sa bar. Naging mag-best friend na silang dalawa at natutuwa akong makitang going strong ang friendship nila. Hindi ako nakatiis, tinawagan ko si Honey para kumustahin siya. Matinis na tinig ni Honey ang bumungad sa akin mula sa kabilang linya nang sagutin niya ang tawag ko. Kumusta, Madam? Mabuti naman at naalala mo akong tawagan at hindi text message lang ang natanggap ko,
Marteng sabi agad ng kaibigan ko. Natawa tuloy ako, pero sanay na akong ganito si Honey. Malapit na ang birthday mo, Beatrix. Anong balak mong gawin? Gusto mo bang mag-celebrate tayo dito sa bar? Oo nga pala, sa dami ng mga iniisip ko nitong mga nakaraang buwan, nakalimutan kong malapit na nga pala ang birthday ko. Wala pa akong plan tungkol dyan, Honey. Isa pa, hindi pa namin napag-usapan ni Russell. Nakakahiya naman kung pati tungkol dyan ay iisipin pa niya. Hindi ako naglihim sa kaibigan ko at nasabi ko kay Honey na sa sitwasyon ngayon ni Sir Russell ay ayaw kong abalahin siya. Sinabi ko na lang na hindi siya physically okay, para hindi na magtanong ang kaibigan ko. Meaning, may taning na ang buhay niya at kaya kaibinahay ng lalaking iyan, para naman bago siya sunduin ni kamatayan ay araw-araw na siyang nakakarating sa langit. Malakas ang tinig mula sa kabilang linya na bulalas ni Honey. Natawa tuloy ako. Exaggerated talaga ang baklang ito. Pinagtawanan ko na lang ang sinabi niya pero hindi na nag-elaborate ng details. Gaga, kung ako sa iyo, Bea. Since ibinahay ka na niya, mas mabuting magpakasal na kayong dalawa. Para pag nag-goodbye Earth na si Russell, may iwan sa mga kamay mo ang lahat ng kayamanan niya. Tawang-tawa ako sa mga narinig kong pinagsasabi ni Honey. Alam kong biro lang niya ito, pero practical ang advice niya. Yun nga lang, iba ang sitwasyon ko, at hindi ko gugustuhin na magpakasal kay Sir Russell nang dahil sa pera. Matagal ang naging kwentuhan namin ni Honey, dahil na-miss ko rin talaga ang kaibigan kong ito. Bumawi kami sa isa't isa kaya, kung saan-saan na lang napunta ang usapan naming dalawa. Sige na, Honey, tawagan na lang kita next time. Paalam ko sa kaibigan ko nang marinig kong bumukas ang pintuan at nakita kong pumasok si Sir Russell dito sa silid namin. Ibinaba ko ang hawak na cellphone at lumapit kay Sir Russell. Kumain ka na ba ng almusal mo? Agad na tanong ko sa kanya. Yes, tipid na sagot nito. Sige, maupo ka muna at kukunin ko ang mga gamot mo, paalam ko at mabilis na naglakad papunta sa gilid ng kama, kung saan itinabi ko sa loob ng drawer ang binigay na gamot sa akin ng doktor ni Sir Russell para sa kanya. Kumuha na rin ako ng mineral bottle sa tabi ng refrigerator at mabilis na lumapit kay Sir Russell na tahimik nakaupo sa sofa. Inumin mo muna ang mga ito. Sabi ko na inumang sa bibig niya ang tubig at gamot. Thank you, wife. Mahina at may lamang nasabi ni Sir Russell sa akin. Tinapik niya ang katabi at bakanteng space sa sofa at inaya akong maupo katabi niya. Gusto mo bang magbakasyon tayo? Mahinang tanong niya sa akin. Saan naman? Mabilis ang tibok ng puso na tanong ko. Ngumiti sa akin si Sir Russell at inabot ang kamay ko. Kahit saan, you choose. Wala naman akong alam na lugar na gusto kong puntahan. Dito lang kasi ako sa Maynila naglalagi at busy ako sa trabaho palagi. Nahihiyang sagot ko. How about we go overseas? Muling tanong ng katabi ko. Umiling ako bilang sagot at sinabing ayaw kong umalis ng bansa. Dahil iniisip kong masyado itong malayo at ayaw kong iwan ang mga kapatid ko. Is it okay na ako ang pumili? Tanong ni Sir Russell. Maganda ang offer niya. Nakakatempt. Pero naisip kong baka may dahilan, kaya bigla na lang niya akong niyaya na magbakasyon kaming dalawa. Walang problema sa akin kung dito lang sa Pilipinas, kaya lang, bakit bigla ay gusto mong magbakasyon tayo? May problema ba? Curious na tanong ko. Nothing, baby. I just want to be with you. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa narinig kong naging sagot ng katabi ko. Napatingin tuloy ako kay Sir Russell. Dinala niya ang kamay ko sa tapat ng kanyang kaliwang hita at marahang hinahaplos ng hinlalaking daliri ang likod ng palad ko. Nakayuko siya at nakatingin sa magkasalikop naming mga kamay ang mga mata. Habang hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Dapat kang magsuot ng singsing, mahinang sabi ni Sir Russell, sapat para marinig ko. Napalunok na lang tuloy ako habang malakas at mabilis na tumitibok ang puso ko. Naguguluhan man, pero nahihiya naman akong magtanong sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin,
dahil baka isipin ni Sir Russell na assuming ako. Beatrix POV. Dahil Friday ngayon, kaya nang umuwi ang mga kapatid ko galing sa school na pinapasukan nila ay sinabi ni Sir Russell sa kanila na maghanda. Dahil aalis umano kami at pupunta sa Subic sa Zambales. May private resort daw siya doon, kaya pwede kaming magbakasyon ng 2 araw. Tuwang-tuwa naman ang mga kapatid ko at agad na naghanda ng mga damit at gamit na dadalhin nila. Mabuti na lang at maaga sila kung umuwi kapag Friday, kaya 4 o'clock pa lang ay ready na ang lahat. Sure ka ba na kaya mo nang mag-travel, Russell? Alam kong malayo ang Zambales dito sa Maynila, ilang oras rin ang biyahe at bago pa lang ang sugat niya. Kaya kung ako lang ang masusunod, ayaw ko sanang umalis kami. Don't worry, I am fine. Dadalhin ko naman ang mga gamot ko. Isa pa, darating din ang aking doktor upang suriin ako sa gabi. Napanatag ang loob ko. Mabuti na lang pala at kasama namin ang personal doctor niya. Kahit paano, nabawasan ang pag-aalala ko. Pero hindi pa rin ako mapakali. Dahil malayo ang biyahe at baka makasama ito sa kanya. Ready? Tanong ni Sir Russell sa akin. Oo, sagot ko. Isinara ko ang zipper ng maletang dadalhin namin para sa mga damit namin ni Sir Russell. Kasama na rin nito ang mga gamot niya at ilang personal toiletries. Sabi naman niya ay huwag na akong mag-abalang magdala ng mga damit. Dahil pwede kaming bumili doon anytime na gusto kong mag-shopping. Pero hindi ako pumayag. Bukod sa hassle ang ganon, bawas oras pa sa dapat ay pahinga niya. Let's go. Pagyaya sa akin ni Sir Russell. Ako na niyan, hindi ka dapat nagbubuhat ng ganyan, agad na sabi ko nang hawakan niya ang handle ng malita at hinatak na. I am fine, Bea. You don't have to worry about me. Isa pa, hindi ko naman mabuhatin yan, so no required pressure, paliwanag ni Sir Russell na hindi nag-iisip na baka makasama ito sa kanya. Akin na yan. Alam mong hindi maganda para sa iyo ang kumilos. Mamaya niyan, bumukas ang sugat mo dahil sa katigasan ng ulo mo, sabi ko habang naglalakad kasabay niya. Ngumiti lang sa akin si Sir Russell. Ang tigas ng ulo niya at ayaw makinig kahit alam naman niyang hindi advisable sa kanya ang magbuhat ng mabigat. Sinimangutan ko tuloy siya at inikutan ng mga mata nang tumingin sa akin. Kapag nabinat ka dahil dyan sa kay-abangan, bahala ka, masungit na sabi ko. Alam naman kasi niyang may sakit siya. Pero ang tigas ng ulo at ayaw paawat. Ginagawa ang gusto, kahit pwede itong makasama sa kanya. Nakahanda na ba ang lahat? Tanong ni Sir Russell nang salubungin kami ni Miss Sylvia sa tapat ng elevator. Kinuha niya ang traveling bag na hatik ng kanyang amo at kasabay naming pumasok sa elevator. Ngumiti siya sa akin at sinagot ang tanong ni Sir Russell. Yes, boss. Kayo na lang po ang hinihintay, nasa taas na ang mga bata. Ang akala ko ay sa ground floor kami pupunta, pero nagulat ako nang makita kong paakyat ang elevator at tumigil sa rooftop. Nagtataka na napatingin ako sa lalaking katabi ko, dahil hindi ko alam kung bakit dito kami pumunta. Nasagot ang tanong ko nang bumungad sa paningin ko ang isang itim na helicopter kung saan naroon na pala nakasakay at naghihintay ang mga kapatid ko. Afraid? Tanong sa akin ni Sir Russell sa akin. Hindi naman, kaya lang, first time kong sasakay sa ganyan, kinakabahan na sagot ko. Hindi kasi ako handa na sa helicopter pala kami sasakay papuntang Zambales. Akala ko ay kotse niya ang gagamitin namin, kaya nagulat talaga ako nang makita kong ito pala ang gagamitin namin. Kahit kinakabahan, lakas loob na umakyat ako. Napasukan kong komportableng nakaupo na ang mga kapatid ko at hindi maitago ang excitement sa ekspresyon ng mga mukha nila. Bukod sa magbabakasyon kami ay ito rin ang unang pagkakataon na makakasakay sila ng helicopter. Wala akong nakitang takot at kaba sa mga mata nila habang nag-uusap sila. Ate Bea, ayos ka lang? Tanong ni Vito nang ikabit ko ang seatbelt sa katawan ni Riza. Oo, huwag kayong matakot ha, sabi ko sa mga kapatid ko. Hindi po, ate.
Masaya nga ang sumakay sa ganito, natutuwang sagot ni Riza. Si Alona naman, panay ang kuha ng mga pictures, gamit ang mamahaling cellphone na binigay ni Sir Russell sa kanya. Okay lang ba kayong lahat? Tanong ni Sir Russell sa amin. Opo, kuya. Halos sabay-sabay na sagot ng mga kapatid ko. Tumingin si Sir Russell sa akin, kaya tipid na ngumiti ako sa kanya. Umupo siya sa tabi ko, habang nasa likuran naman namin ang mga kapatid ko. Mabuti pa siguro, sa tabi ako ni Riza maupo, Russell, mahinang sabi ko sa kanya. Dahil nag-aalala ako na baka matakot ang bunsong kapatid ko kapag lumipad na ang chopper at kabahan siya. Hindi iyon maganda para sa kondisyon ng kapatid ko. Nag-iingat lang ako, dahil bawal kay Riza ang makaramdam ng takot at labis na kaba. Alright, dito na lang si Vito maupo sa tabi ko, sagot ni Sir Russell. Inutusan kong tumayo si Vito at lumipat ng upuan. Tumabi ako kay Riza at inayos ko ang seatbelt sa katawan ko. Habang si Alona naman ay nakatingin sa labas ng bintanang katabi ng upuan niya. Handa na ba kayo? Tanong sa amin ni Sir Russell. Nang masiguro na handa na kami, nagbigay siya ng signal sa kasama naming piloto at pagkatapos ay narinig kong binuhay na ang engine at malakas na tunog na alam kong nagmumula sa helicopter. Everyone, just relax and don't be afraid. We're safe here, sabi sa amin ni Sir Russell. Hindi nagtagal, naramdaman kong gumalaw ang helicopter at mas lumakas pa ang tunog ng chopper. Akala ko ay aalis na kami. Pero bumukas ang pintuan at mabilis pumasok si Melanie, kasama ng doktor ni Sir Russell, dala ang ilang bag na hindi ko alam kung para kanino. Kasama pala namin sila, kaya nang makapasok at makaupo na, naramdaman kong unti-unting gumalaw ang helicopter at hindi nagtagal ay umangat na. Hawak ko ng mahigpit ang kamay ni Riza. Kagat-kagat ko ang pangibabang bibig ko at pidgel ang hininga, habang paakyat sa itaas ang lipad ng helicopter. Pakiramdam ko, ito na yata ang pinakamatagal na segundo ng buhay ko. Kinakabahan talaga ako at nakaramdam ng matinding takot, pero hindi ang mga natutuwang mga kapatid ko. Ang akala kong ilang oras na travel mula Maynila at Zambales ay aabot lang ng halos kalahating oras. Napakabilis ng naging biyahe namin ng LAM-4 ang chopper na sinasakyan namin sa isang malapad na helipad, katapat ng kulay asul na dagat. Nahilo ako sa biyahe. Umiikot pa ang paningin ko at hindi gumagalaw sa kinauupuan ko. Habang nagkakagulo na ang mga kapatid ko. Ang akala ko ay matatakot si Riza, pero iba talaga pala kapag mga bata pa dahil malakas ang loob nila. Are you okay now? Nag-aalalang tanong ni Sir Russell. Tumabi sa akin at tinulungan akong kalasin ang seatbelt sa katawan ko. Kasama si Melanie at ang doktor ay bumaba na ang mga kapatid ko at inayang pumasok sa loob ng beach house na pag-aari pala ni Sir Russell. Halika, tutulungan kita. Inabot ni Sir Russell ang kamay sa akin. Kaya hindi nakaligtas sa pakiramdam niya na nanginginig ako nang abutin ko ito. Hindi kasi. Agad ako makakilos dahil nanginginig pa rin ang katawan ko. Nakakatakot palang sumakay sa chopper, lalo na kapag pataas at pababa na ito, pero okay naman kapag stable na sa ere. Ay nalalayan akong makatayo ni Sir Russell hanggang makababa kami ng chopper. Pakiramdam ko ay lumuwag ang paghinga ko nang sumayad ang mga paa ko sa lupa at nakahinga ng maluwag. Mula sa kinaroroonan namin, bumungad sa mga mata ko ang napakagandang tanawin. Napakalinis ng buong lugar at tila nagbago ang kulay ng dagat habang palubog na ang haring araw. Hindi ko napigil ang huwag humanga sa lugar na ito. Kahit ngayon pa lang ako nakapunta dito ay talagang nagustuhan ko. Hindi naman pala masamang sumama kaming magbakasyon gaya ng gusto ni Sir Russell, dahil alam kong maganda ito para sa kalusugan ng mga kapatid ko. Isang malaking bahay at magandang beach house na may 2 palapag ang bumungad sa akin. Modern ang style, at gaya sa ibang bahay ni Sir Russell ay makakapal na salamin rin ang dingding. Nagustuhan mo ba ang bahay? Tanong ni Sir Russell na kumuha sa atensyon ko. Oo. Ang ganda dito, natutuwang sagot ko. Maaari tayong manatili dito,
Hanggang gusto mo, sabi niya, kaya napangiti ako. Thank you, Russell, may ngiti sa bibig na sabi ko. Pinisil lang niya ang kamay ko at ngumiti sa akin. Niyaya akong umakyat sa second floor, kung saan naroon daw ang magiging silid namin. Si Melanie na raw ang bahala sa mga kapatid ko. Panatag naman ako, dahil bukod sa malalaki na sila ay personal rin silang inaalagaan ng kasambahay ni Sir Russell. Pahinga ka muna. Kapag okay ka na mamaya, pwede tayong maglakad-lakad sa dalampasigan. Maganda ngayon ang weather, sabi ni Sir Russell nang makapasok kami sa silid. Tama siya, presko at sariwa ang hangin. Kahit hindi nakabukas ang aircon at tanging ang mga bintana lamang ang bukas ay masarap sa pakiramdam. May kailangan ka bang gawin? Tanong ko kay Sir Russell nang makapasok na kami at sabay na umupo sa malambot na sofa. No, why? Tanong rin niya pabalik sa akin. Sinabi ko sa kanya na makirot ang sentido ko. Pakiramdam ko ay may pumipintig na ugat, kaya gusto ko munang magpahinga saglit. Maihiga muna ako, Russell, palm ko. Para akong hinahatak ng higaan, lalo na at malamig ang ihip ng hangin. Ngayon ako nakaramdam ng pagod, kaya gusto ko munang mahiga at umidlip saglit. Okay, take rest, maikling sagot ng katabi ko. Hindi ka ba magpapahinga muna? Tanong ko sa kanya, dahil nakita kong kinuha ni Sir Russell ang laptop sa loob ng bag na dala namin. No, I have work to do, baby, isasamahan kita mamaya. Akala ko ay bakasyon ang pinunta namin dito, pero dala pa rin niya ang laptop at may trabahong gagawin. Nakikita kong workaholic si Sir Russell. Kung tutuusin, kulang rin siya sa tulog at pahinga, dahil abala palagi sa mga negosyo. Magtatagal ba yan? Tinatamad ang pakiramdam na tanong ko. Panay na ang pindot ng mga daliri ni Sir Russell sa keyboard nang nagangat saglit ng ulo at ngumiti sa akin. Hindi naman, siguro 15 to 20 minutes lang. Tanging mahinang okay lang ang sagot ko. Gusto ko sanang mahiga, pero tinatamad akong tumayo. Para kasing gusto ko siyang yayaing tumabi sa akin, pero nahihiya ako. Matulog ka na, para makapagpahinga ka ng mabuti, sabi ni Sir Russell, habang nakatutok ang mga mata sa kaharap na laptop niya. Mamaya na, aantayin na lang kitang matapos, mahinang sagot ko. Saglit na tumigil siya sa pagtatype at bumaling ang tingin sa akin. Gusto mo ba akong katabi? May ngiti sa bibig na tanong ni Sir Russell. Nahihiyang tumango ako bilang sagot sa tanong niya. Lalo namang lumuwag ang ngiti sa bibig ng lalaking katabi ko at dumukwang papalapit sa akin at mabilis na pinatakan ng halik ang lips ko. Promise, mabilis lang ito. Mahinang bulong niya nang pakawalan ang lips ko at gahibla lang ang pagitan ng mga mukha naming dalawa. Napangiti ako at kagat ang pangibabang bibig na tumango. Sige na, gawin mo na yan, para matapos ka agad. Yes, boss. Nakangiting sagot ni Sir Russell at sumaludo pa sa akin. Pinagmamasdan ko siya habang abala sa ginagawa. Seryoso si Sir Russell at mabilis ang bawat galaw ng mga daliri. Ilang website na hindi pamilyar sa akin ang nakita kong binuksan niya at nag-login. Kung titingnan ko si Sir Russell, ang layo ng personality niyang nakikita ko kapag kaharap niya ang mga tauhan. Iba ang sweetness at ngiti na pinapakita niya sa akin kapag kasama ko siya, kumpara sa mga kasama namin sa bahay. Oo nga, nakakatakot si Sir Russell kapag nagagalit siya, pero lahat iyon ay kabaliktaran ng pakikitungo niya sa akin, lalo na kapag kami lang dalawa. Tama nga siya, para na kaming mag-asawa. Hindi lang dahil sa setup naming dalawa, kung hindi sa kung paano kami nagsasama at pakikitungo niya sa akin. Malayo sa nakita kong treatment niya kahapon ng kaharap ni Sir Russell si Karen na binaril at pinagtabuyan niya. Pakiramdam ko tuloy, ang swerte ko sa kanya. Para bang ang espesyal ko sa kanya kung ituring niya ako, kaya kahit may kaba at takot akong nararamdaman sa puso ko. May bahagi ng isip ko ang nagsasabing pagkatiwalaan ko siya. Ang akala ko ay matagal akong maghihintay. Pero wala pa yatang 10 minutes ay tapos na agad si Sir Russell sa trabahong ginawa niya.
Ang bilis kasi niyang mag-type. High speed ang galaw ng mga daliri at kahit sinusundan ng mga mata ko ang ginagawa niya ay wala rin ako halos naunawan. Done. Nakangiting sabi ni Sir Russell nang ailapag ang laptop sa kaharap na center table. Mahinang uminat pa siya at niyaya na akong magpahinga muna. Natuwa naman ako, dahil hindi ako gaanong naghintay ng matagal sa kanya. Ang bilis mo naman yata. Sure ka ba natapos ka na? Akala ko ba, hanggang kalahating oras mong gagawin iyon, magkasunod na tanong ko, habang sabay na naglalakad kami palapit sa kama. Mabilis lang iyon, besides, ayaw kong maghintay ka ng matagal sa akin. Mas mahalaga ka kaysa sa mga bagay na ginawa ko ngayon. Awang ang bibig na hindi ako nakasagot. Hindi ko alam kung nagiging expressive lang ba ngayon si Sir Russell. Pero kinikilig talaga ako. Ang sarap sa pakiramdam na pinaparamdam niya sa akin na ako ang priority niya, kahit alam ko namang busy siya. Napangiti tuloy ako habang lihim na kinikilig. Alam ko namang babaero ang lalaking kasama ko at sanay magpakilig ng babae kapag gusto niyang bolahin. Pero hindi ko talaga kayang pigilan na huwag makaramdam ng ganito. Huwag mo nga akong bolahin, Russell. Baka maniwala ako niyan, napairap na sabi ko. Dapat mong paniwalaan iyon, kasi totoo yan, nakangiting sagot ni Sir Russell. As if naman na totoo nga yan. Hay nako, hindi ko pa nakakalimutan kung ano ang pinagsasabi mo kay Karen kahapon, kaya huwag mo na akong bolahin ngayon, kasi kahit kinikilig ako, I know my limit, mataray na sagot ko. Naalala ko na naman kasi ang sinabi niya na gusto lang niya ng babaeng pangkama at wala siyang balak pakasalan. Anytime ay pwede niyang itapon kapag ayaw na niya at nagsawa na siya. Kaya hinanda ko na ang sarili ko na mangyayari iyon balang araw kapag inayawan na niya ako. Look, Bea, para sa kanya lang iyon. Hindi ka kasali doon, napakamot sa batok na sagot ni Sir Russell. Pakiramdam ko binobola niya ako. Kaya tinaasan ko siya ng kilay. Hindi ko kasi maiwasan ang huwag maghinala, dahil lahat ng taong nakapalibot sa kanya, iisa ang sinasabi at iyon ay babaero siya, kaya gusto kong protektahan ang puso ko lalo na at alam kong mahal ko na siya. Malinaw na natatandaan ko pa ang huling naging usapan namin ni Vigor. Masyadong seryoso ang kaibigan niyang iyon, inutusan niyang mauna na sina Jared at Dexter sa parking lot at hintayin siya doon at sinunod. Naman ng dalawa, napansin kong tila ba kapag nagsalita si Vigor ay malakas ang authority niya at walang tanong na sinusunod ng mga kaibigan. Nang nakalayo na sina Jared at Dexter, may sensinang kinausap ako ni Vigor. Sinabi niya na nakasalalay sa akin kung ano ang magiging kapalaran ng negosyo at ng buong empire ni Sir Russell. Hindi ko gaanong naunawan kung bakit niya sinabi sa akin iyon, pero he warned me na malaki umano ang magiging impact sa organisasyon nila, kapag hindi natuloy ang kasal ng kaibigan niya at ni Karen. Ang sabi pa ni Vigor, alam niyang hindi sang-ayon si Sir Russell sa kasal na gusto ng daddy niya, pero hanggat hindi umano siya nakakawala sa agreement ng dalawang party, marami daw ang pwedeng mangyari, kaya dapat akong mag-ingat. Pati na rin ang mga taong nasa paligid ko at mahalaga sa akin. Sinabi pa niya na alagaan ko daw ang sarili ko at huwag magtiwala sa kahit kanino, maliban sa kaibigan niyang si Russell. Napangiti ako nang maalala ko ang huling sinabi ni Vigor. Paninigurado niya sa akin, na alam niyang hindi ako pababayaan ni Sir Russell. At kung ako daw ang gusto ng kaibigan nila ay susuportahan niya. Hanga talaga ako sa friendship nilang apat. Mukha lang silang mga loko-loko. Pero nakikita ko ang support nila sa bawat isa. Samampa ako sa kama at hinatak ang makapal na comforter para ibalot sa katawan ko, dahil nakakaramdam na ako ng lamig dito sa silid. Tumabi naman sa akin si Sir Russell at niyakap ako. Let's rest. Baka mamaya, paggising natin, maniwala ka na sa akin. Aaminin ko, kahit ganito lang kami ni Sir Russell, kinikilig na ako. Ang babaw rin kasi ng kaligayahan ko. Masaya na ako sa simpleng buhay at mga nangyayari sa paligid ko kasama siya.
Always remember that I love you so much, baby. Puno ng emosyon na bulong ni Sir Russell malapit sa punong tenga ko. Heto na naman ang nagwawalang puso ko. Daig ko pa ang tumakbo ng napakabilis, dahil bigla na naman lumakas ang bawat tibok nito ngayong yakap niya ako at nararamdaman ko ang init na nagmumula sa balat at katawan niya. Nakapikit na ang mga mata ko habang pilit kinakalma ang sarili ko nang marinig ko ang halos pabulong na tanong ni Sir Russell. Hindi ba talaga ako kapani-paniwala? Naglalambing na tanong ng katabi ko. Minsan, inaantok at maikling na sagot ko. Tanging malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Sir Russell ang narinig ko. Hindi na siya nagsalita, pero mas lalong humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Ramdam ko ang pananahimik niya. Kaya umayos ako ng higa at kusang yamakap ang braso ko sa bewang niya at marahang hinagod ang kanyang malapad na likod. Baby, mahinang tawag sa akin ni Sir Russell. Tanging bakit lamang ang naging sagot ko at sumubsob ang mukha sa dibdib niya habang iniwasang masagi ang may sugat na balikat. I love you. Pakiramdam ko may nagrambulan na mga daga sa loob ng sikmura ko. May tila boltahe ng kuryente ang damaloy sa kalamnan ko at nanlamig maging ang kamay at paa ko. I love you too. Mahinang sagot ko na halos hindi ko mawala sa bibig ko. Really? Malakas na tanong ni Sir Russell na bigla yatang lumakas ang katawan dahil sa narinig na sinabi ko. Nasabi ko na, huwag mo nang ipaulit, nahihiyang sagot ko. Pahamak kasi ang bibig ko. Kung bakit hindi ko napigilan ang sarili ko at nasabi ko kung ano ang laman ng isip ko. Nakakainis, anong mukha ang ihaharap ko sa kanya ngayon? Nagsumiksik na lang tuloy ang mukha ko sa dibdib niya, dahil nag-iinit ang magkabilang pisngi ko at pakiramdam ko ay namumula na ang balat ko. Ramdam ko namang lamapat ang bibig ni Sir Russell sa noo ko, habang sapo ako sa batok ko at isang sensual na halik ang natanggap ko. Katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Nanatili akong nakapikit habang nakapulupot sa bewang niya ang isang braso ko at yakap ako ni Sir Russell. Malayang naaamoy ko ang pinaghalong natural scent niya at ng mamahaling pabangong gamit niya at naririnig ko ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi ko alam kung gaano katagal ang minutong lumipas bago ako nakatulog. Nagising akong yakap pa rin si Sir Russell at katabi siyang matulog. Pinagmamasdan ko ang gwapong mukha niya. Hanggang ngayon, paulit-ulit na hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari sa buhay ko nang dahil sa kanya, maging ang mga namagitan sa aming dalawa. Ito ang paborito kong gawin sa tuwing nagigising akong katabi si Sir Russell. Hindi ko kayang alisin sa mukha niya ang mga mata ko at malayang pinagmamasdan. Dahil alam kong kapag ganito, hindi niya alam na ginagawa ko ito. Madilim na pala nang magising ako. Ayaw ko pang bumangon at gisingin si Sir Russell, dahil komportable akong ganito lang kami at nakakulong ako sa matigas na braso niya. Kung hindi pa ako nakaramdam na naiihi at kailangang gumamit ng CR ay hindi sana ako tatayo. Gising na rin si Sir Russell nang lumabas ako sa CR. Maaliwalas ang ekspresyon ng mukha niya at maningning ang mga mata na ngumiti sa akin. Kanina ka pa ba gising? Tanong niya sa akin. Kagigising ko lang, mahina ang tinig na sagot ko. Umupo ako sa gilid ng kama at inabot ang hair clip na inilapag ko kanina katabi ng lampshade at inayos ang buhok ko. Dito ka lang, pupunta muna ako sa baba para kumuha ng pagkain mo. Late na, hindi ka pa nagdi-dinner at umiinom ng gamot mo. Sa hinaba-haba ng sinabi ko, tanging maikling okay lang naging sagot ni Sir Russell. Tumayo na ako at akmang lalabas nang pigilan niya ako at sinabing sasamahan niya akong bumaba para kumain. Gaya ng gusto ni Sir Russell, sabay kaming bumaba dito sa ground floor. Gising pa pala si Melanie na agad kaming binati nang makitang bumaba kami. Boss, ipaghahanda ko muna po kayo ng pagkain. Sandali lang po, magalang na paalam sa amin ni Melanie. Tulungan na kita, nakangiting sabi ko. Kaya ko na po yun, Ma'am Beatrix, agad na sagot ni Melanie. Pero sinabi kong okay lang, dahil wala naman akong ginagawa. Kawawa naman kasi, inalagaan niya ang mga kapatid ko,
kaya tama lang natulungan ko siya. Nagpaalam ako kay Sir Russell na pupuntang kusina kasama ni Melanie. Kaya naiwan namin siyang mag-isang nakaupo sa sofa. Ang bait mo talaga, Ma'am Beatrix. Ang swerte ni boss sa iyo. Mabuti na lang talaga at ikaw ang pinili niya at hindi ang mga bruha na sumusugod sa bahay at sinasabi nilang nabuntis ni boss. Madaldal na sabi at pagkukwento ni Melanie. Heto na naman ang usaping mga babae ni Sir Russell. Palibhas sa babaero kasi ang lalaking iyon, kaya lahat sa paligid niya, alam nilang lahat na napakarami ng mga babae ang dumaan sa buhay niya. Ipiniling ko na lang ang ulo ko. Ayaw kong masira ang mood ko. Mabuti na lang at wala akong nakikitang babae niya ang sumusugod sa bahay niya, dahil baka mapaaway pa ako sa kanila. Kay Karen pa nga lang, halos pumutok na ang ugat sa batok ko. Kung minsan, gusto kong sapakin si Sir Russell dahil babaero siya. Pero simula naman nang makilala ko siya at makasama, wala naman akong nakitang ibang babaeng nangungulit sa kanya. Nako, ma'am, huwag mong masamain ang sinabi ko. Simula nang makilala ka ni boss, walang kahit na sinong babae ang allowed pumunta doon sa bahay sa Maynila. Dahil mahigpit ang bilin niyang huwag papasukin, maliban doon sa mukhang vampirang foreigner na bumaril sa kanya kahapon. Pinakinggan ko ang mga sinabi ni Melanie. Mukhang palagay ang loob niya sa akin. Kaya nagkukwento ng mga nakikita niya sa mansyon. Kahit paano ay natuwa naman ako nang sabihin niyang wala ng ibang babae ang pumunta, maliban kay Karen na pinagtabuyan rin niya. I felt proud. Ewan ko, pero ganito ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Sana nga tumano na si Sir Russell. Posible rin. Kasing hindi lang naman ako ang babae niya, lalo na at lagi siyang umaalis tapos matagal bumalik. May time pa na hindi talaga tumatawag man lang kahit minsan, kaya akala ko ay nagsawa na sa akin. Binalikan ko sa sala si Sir Russell nang matapos naming ihanda ni Melanie ang lamesa. Sabay kaming umupo at excited kumain dahil puro seafood ang nakikita kong ulam sa hapag. Ang laki naman ng hipon na ito, natutuwang sabi ko. Nagustuhan mo ba? Tanong ng katabi ko kaya mabilis na tumango ako. Binalatan ko ang isa at isinubo sa kanya. Hindi pa kasi magamit ni Sir Russell ang isang braso kaya tinulungan ko na. Delicious, nasasarap ang sabi niya. Muntik pa akong masamid nang dilaan niya ang ibabang lips niya dahil kumalat ang sauce. Mabilis na inabot ko ang tissue at agad pinunasan ang gilid ng bibig niya. Nakatingin lang siya sa akin habang ginagawa ko ito at ngumiti nang matapos ako. Para akong maalagang asawa na nasa tabi niya habang kumakain kami. Ako ang nagbabalat ng hipon at crabs, dahil hindi pa niya kayang gamitin ang isang kamay ngayon. Hinayaan naman ako ni Sir Russell hanggang sa natapos kaming kumain. Gusto mo bang maglakad muna tayo sa tabing dagat? Tanong ng katabi ko. Busog na busog ako dahil marami akong kinain, kaya pumayag akong lumabas dahil maganda ito para mabilis na matunawan, dahil mabigat ito sa pakiramdam. Wait here, kukunin ko lang ang cellphone ko sa room natin, sabi ni Sir Russell. Sige, pupuntahan ko muna sa room nila ang mga kapatid ko. Paalam ko sa kanya. Ang sabi ni Melanie, matapos daw kumain ng hapunan ang tatlo ay nagpaalam para gawin ang assignment nila. Para bukas, free na silang lahat maligo at magbabad sa dagat. Natuwa naman ako, dahil responsable ang mga kapatid ko. Kahit wala ako sa tabi nila, iniisip pa rin nila ang mga homeworks nila kahit hindi ko sila bantayan. Tulog na ang tatlo nang pumasok ako sa room nila. Sinamahan ako ni Melanie at itinuro kung saang silid tumuloy ang mga kapatid ko. Hindi ko na sila nasamahan, dahil biglang sumakit ang ulo ko kanina at talagang kailangan kong magpahinga. Siguro ay side effect na rin ito ng pills na iniinom ko. Nasabi na rin ito ng OB gynecologist na nakausap ko noon sa ospital, habang nakakonfine si Riza nang nagpakonsulta ako. Kailangan ko itong tiisin dahil na-notice ko na simula nang mag-take ako nito ay may mga pagbabago sa katawan ko. Mabilis mag-init ulo ko. Tapos halos araw-araw ay makirot ang sentido ko na para bang may pumipintig na ugat sa ulo ko.